Nagniningning ang mga kristal na chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Makati Shangri-La, tila mga bituin na nakasaksi sa aking pagkakaipit sa gitna ng entablado. Suot ko ang isang puting-puting terno, ang simbolo ng kampanyang May Amchonyong Nguy Mebibawhan, ngunit sa ilalim ng telang ito ay ang aking tiyan na 8 buwan nang bumibigat. Nakangiti ako sa harap ng mga kamera, habang ang kamay ng aking asawa, ang tanyag na tilyonaryong si Ramiro Valderrama, ay mahigpit na nakahawak sa aking braso. Ngunit ang ngiting iyon ay napawi ng biglang agawin ni Ramiro ang mikropono mula sa host. Ang boses niya na dati ay puno ng paglalambing ay naging kasing talim ng labaha na bumasag sa katahimikan ng buong ballroom. "I'm sorry, Sabina, but the truth must come out tonight." Iniharap niya sa mga mamamahayag ang isang pirasong papel na may tatak ng Valderrama Medical Group. "Ayon sa DNA test na ito, hindi ako ang ama ng batang dinadala mo. Niloko mo ako at niloko mo ang buong sambayan ng Pilipino. Bumagsak ang aking mundo, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Hindi ako nanginig. Hindi ako humagulgol. Sa halip naramdaman ko ang isang malamig at kalkuladong katahimikan na bumabalot sa aking pagkatao. Sa gilid ng entablado nakita ko si Doktora Celestina Alonzo, ang aming family OBGYN na may bakas ng peking pighati sa kanyang mukha, habang pilit na humahawak sa balikat ni Ramiro. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng profesionalismo ay kumikislap ngayon sa tagumpay. Lumapit sa akin si Ramiro, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit na pangteatro. "Ngayon, Sabina, pirasuhan mo ang dokumentong ito. Aminin mo ang iyong pagtataksil at isuko mo ang lahat ng iyong karapatan sa aming korporasyon. Gawin mo ito para sa iyong kaligtasan at baka sakaling maging makatao pa ang pamilya Valderrama sa panganganak mo." Naramdaman ko ang pag-init ng aking paligid. Ang mga bulong ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na sumasakal sa aking pandinig. Ang mga flash ng camera ay paulit-ulit na tumatama sa aking mukha. Hinuhubaran ako ng dangal sa harap ng milyon-milyong nanonood ng livestream. Alam ko ang laro nila. Ito ay isang orchestrated public execution. Inipit nila ako sa isang sulok kung saan ang tanging labasan ay ang pagtanggap sa isang kasinungalingan. Tumingin ako kay Doña Isidora na nakaupo sa front row. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang reyna na nanonood ng pagbitay sa isang rebelyon. Ngumiti siya ng bahagya, isang utos na sumuko na ako. Ngunit nakalimutan nila ang isang bagay. Bago ako naging asawa ng isang Valderrama, ako ay isang forensic auditor. Binubuhay ko ang aking sarili sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bakas na pilit ibinabaon sa limot. Huminga ako ng malalim, hinayaan ang malamig na hangin ng aircon na pumasok sa aking baga. Sa isang iglap, ang lahat ng takot at pagkalito ay naglaho, pinalitan ng isang matalas at lohikal na plano. Marahan kong inabot ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Ramiro. Tinitigan ko ng direkta ang pinakamalapit na lens ng camera. Ang aking boses ay hindi nayayanig, walang halong emotion, kasing lamig ng bangkay sa morgue. "Kung totoo ang sinasabi mong hindi ikaw ang ama, Ramiro, may isang tanong lang ako para sa iyo sa harap ng lahat. Bakit mo pinilit ang asawa mo na sumailalim sa 3 beses na in vitro fertilization kung ikaw mismo ay alam mong baog ka na 7 taon na ang nakalilipas?" Ang buong ballroom ay tila naging isang vacuum. Walang nakahinga. Ang mukha ni Ramiro ay nawalan ng kulay, tila isang painting na nabura ng ulan. Ang pagkislap ng mga camera ay lalong bumilis, ngunit sa pagkakataong ito, ang sentro ng paghuhusga ay hindi na ako. Agad na sumigaw si Ramiro para ipatigil ang live broadcast, ngunit huli na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang marahas na paghila sa akin ni Celestina at ng mga security guard patungo sa backstage. Sa isang madilim at masikip na pasilyo ng mga empleyado, hinarap ko ang kanilang puot. "You bitch! Akala mo ba makakaligtas ka rito?" sigaw ni Ramiro habang ang kanyang kamay ay nakataas, handang manakit. Hindi ako kumurap. Bago pa man dumapo ang kanyang kamay, inilabas ko ang aking cellphone mula sa loob ng aking damit. Napindot ko na ang send button para sa isang mensaheng matagal ko nang inihanda. "To my uncle, to my lawyer, to the world. Ang lahat ng ebidensya ng inyong ghost patients at embryo swapping ay papunta na sa dapat nitong kalagayan." Dahil sa matinding galit at takot, isang malakas na tulak ang naramdaman ko sa aking dibdib. Nawalan ako ng balanse. Ang aking likod ay tumama sa malamig na bakal ng emergency exit door bago ako tuluyang gumulong pababa sa sementadong hagdanan. Bawat bayo ng aking katawan, sa bawat baitang ng hagdan,
ay tila isang paalala ng aking mga pagkakamali. Ngunit sa bawat sakit may kalakip na kalayaan. Ang huling nakita ko bago ang lahat ay magdilim, ay ang aking puting bestida, na dahan-dahang kinukulayan ng matingkad na pula. Hindi ito dugo ng pagsuko. Ito ang tinta na magsusulat ng kanilang katapusan. Narinig ko ang papalayong mga yabag ng sapatos at ang malamig na bulong ni Celestina na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Siguraduhin ninyong hindi na siya magigising para makita ang bata. Ang matalim na amoy ng alcohol at gamot. Ang unang sumalubong sa aking pandama, tila isang invisible na pader na humahad lang sa bawat paghinga ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, hindi ang puting kisam ng isang marangyang suite. Ang nakita ko kundi ang malamig at kupas na pintura ng isang silid na tila itinago sa pinakasulok ng Valderrama Medical Center. Sinubukan kong itaas ang aking kamay upang haplusin ang aking tiyan, ngunit isang matigas na pigil ang naramdaman ko. May malamig na metal at matigas na katad na nakagapos sa aking mga pulso. Nakakabit ako sa kama tila isang kriminal na pilit na pinatatahimik. Ang bawat tibok ng aking puso ay naririnig ko sa pamamagitan ng rhythmic na tunog ng monitor sa aking tabi, isang mechanical na paalala na buhay pa ako sa kabila ng kanilang pagnanais na burahin ako. Bumukas ang pinto ng walang babala. Ang tunog ng pagpihit ng trangka ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Pumasok si Doña Isidora Valderrama, suot ang kanyang mamahaling perlas at ang kanyang mukha na nakasuot ng maskara ng huwad na pag-aalala. Sa likod niya ay isang nurse na mabilis na umiwas ng tingin sa akin. "Gising ka na pala, Sabina," ang simula ng matanda. Ang boses niya ay malumanay ngunit may talim ng isang lason na dahan-dahang gumagapang. "Huwag kang malikot. Para ito sa kaligtasan mo. Masyado kang naging bayolente sa gala, anak. Nag-aalala ang lahat sa mental health mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mental health o ang takot ninyong tuluyan ko nang ilabas ang baho ng pamilyang ito? Nasaan ang anak ko? Hindi sumagot si Isidora. Sa halip inilapag niya ang isang folder sa ibabaw ng aking hita. Sa loob nito ay ang dokumentong nais nilang pirmahan ko noon pa man ang pag-amin na ako ay nangaliwa at ang ganap na pagsuko ng aking karapatan bilang ina. "Pirudahan mo na ito, Sabina. Gawin mo ito para sa dangal ng pamilya. Utang mo sa amin ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Kung pipirma ka, sisiguraduhin kong sa isang marangyang pasilidad ka magpapagaling. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang isang ina ay dapat marunong magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang anak." Dagdag pa niya tila isang santo na nagbibigay ng payo. "Ang sakripisyo ay para sa katotohanan, hindi para sa inyong mga kasinungalingan." Sagot ko, ang bawat salita ay binibigkas ko nang may matinding diin sa kabila ng panunuyo ng aking lalamunan. "Hindi ako pipirma. Kahit anong gapos ang gawin ninyo, ang katotohanan ay lumabas na sa livestream. Hindi ninyo mababawi ang sinabi ko tungkol sa anak mong baog." Ang mukha ni Isidora ay binalot ng isang madilim na anyo. Akala mo ba ay may pakialam ang mundo sa sinabi ng isang babaeng baliw at taksil? Kami ang may hawak ng media, Sabina. Kami ang may hawak ng ospital na ito. Dito ikaw ay walang boses. Ngunit bago pa man niya maituloy ang kanyang pananakot, isang malakas na yabag ng mga sapatos ang narinig mula sa labas. Ang pinto ay biglang bumukas ng may awtoridad. Isang lalaking may katangkaran, suot ang isang puting laboratory gown na may tatak ng Department of Health ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila nakikita ang bawat dumi sa silid na iyon. "Anong klaseng medical procedure ito, Doña Isidora? Bakit nakagapos ang pasyente sa gitna ng kanyang recovery?" Ang boses ni Dr. Severino de Vera ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng kapangyarihan at hindi matatawarang dangal. "Dr. Severino," gulat na sambit ni Isidora, ang kanyang kumpiyansa ay panandali ang nayanig. Ito ay para sa kanyang proteksyon. Siya ay hindi matatag ang isip. "Ako ang bagong itinalagang medical inspector mula sa board. At ayon sa batas, ang anumang uri ng physical restraint na walang sapat na psychiatric evaluation ay ituturing na illegal detention at malpractice," putol ni Severino. Lumapit siya sa aking kama at tinitigan ako. May isang sulyap sa kanyang mga mata, isang sulyap na tila nagsasabing hindi ako nag-iisa. "Bitawan ninyo siya, ngayon din." Sa labas ng ICU narinig ko ang pagtatalo ni Ramiro at Severino. Ang boses ng aking asawa ay puno ng pagyayabang, ngunit ang bawat argumento niya
ay pinapatay ng malamig na luhika ni Severino. Ramdam ko ang tensyon sa hangin tila isang bagyong malapit ng sumabog. Nang muling tumahimik ang paligid, lumapit sa akin ang isang nurse na nanginginig ang mga kamay habang kinakalaga ng aking mga gapos. Yumuko siya sa aking tainga, ang kanyang hininga ay mainit at puno ng takot. "Ma'am Sabina, patawarin ninyo ako," bulong niya. "Kailangan ninyong malaman. Wala na ang anak ninyo sa nursery. Kinuha na nila ang bata bago pa dumating ang inspektor. Wala kaming magawa. Dinala nila ang sanggol sa kabilang wing." Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kalayaang ibinigay ni Severino ay biglang naging isang panibagong kulungan ng takot. Sa isang iglap, ang panghihina ng aking katawan ay napalitan ng isang mapanganib na lakas. Ang paulit-ulit na pagsipsip ng makina sa hangin sa loob ng silid ay nagpapaalala sa akin na bawat hininga ko ngayon ay may kapalit na sakit. Sa kabila ng hapdi ng aking mga tahi, ang aking isipan ay nananatiling matalas, tila isang scalpel na handang humiwa sa bawat kasinungalingan. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang aninong pamilyar sa aking paglaki. Si Marisol, ang aking pinsan, ang aking itinuring na kapatid, ang tanging taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim. Namumugto ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi habang dahan-dahang lumalapit sa aking higaan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng 1,000 kasalanan. "Sabina, I'm so sorry. Patawarin mo ako," ang kanyang unang salita. Isang gumaralgal na bulong na punong-puno ng pagmamakaawa. Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya dinuro. Nanatili akong nakahiga. Nang tuwid ang aking mga mata, ay nakapako sa kanya ng walang kukurap-kurap. Pinag-aaralan ko ang bawat galaw ng kanyang mukha. Tila sinusuri ang isang forensic report ng isang pagkakanulo. "Nasaan ang hard drive, Marisol?" ang tanong ko. Ang boses ko ay tuyo, walang emosyon, kasing lamig ng semento sa morgue. Napahagulgol siya at napaluhod sa gilid ng aking kama. Ibinigay ko kay Doña Isidora. "Sabina, please understand. Ang anak ko, kailangan niya ng heart surgery. Sabi ni matanda siya na ang bahala sa lahat ng bills basta ibigay ko ang ebidensya mo. I had no choice. Mamamatay ang anak ko kung hindi ko gagawin yon." Sandaling tumigil ang mundo. Ang lahat ng mga files, ang mga spreadsheet ng ghost patients, ang mga dokumento ng money laundering na pinagpuyatan naming dalawa sa loob ng 11 buwan, wala na. Ang tanging armas ko laban sa mga Valderrama ay sinunog na ng sarili kong kadugo kapalit ng isang pangako mula sa isang demonyo. Isang gunita ang biglang sumagi sa aking isipan. Naalala ko ang mga gabing magkasama kaming nagkakape sa tapat ng laptop, ang tunog ng aming sabay na pagtipa sa keyboard at ang amoy ng lumang papel sa aming archive. Akala ko ay iisa ang aming laban. Akala ko ay ang pagmamahal niya sa akin ay kasing tibay ng pagmamahal ko sa kanya. Dahan-dahan kong inabot ang baso ng tubig sa side table. Nanginginig ang aking kamay dahil sa panghihina, ngunit pinilit ko itong patatagin. Inilahad ko ang baso sa kanya habang siya ay umiiyak pa rin sa aking paanan. "Uminom ka muna, Marisol," ang sabi ko. Nagulat siya. Tumingala siya sa akin, tila naghahanap ng galit, ng panunumbat o kahit man lang isang sampal. Ngunit wala siyang nakita kundi ang aking blangkong mukha. Inabot niya ang baso ng may pag-aalinlangan. "Tandaan mo ito. Simula ko ang boses ko ay bahagyang bumaba, ngunit mas naging matalim. Ang utang na loob sa mga Valderrama ay isang tanikala na hinding-hindi mo mapuputol. Ngayong hawak na nila ang ebidensya, akala mo ba ay ligtas na ang anak mo? Ang lason ay hindi nagpapagaling, Marisol. Ang lason ay pumapatay ng dahan-dahan. I thought I could save him." Hikbi niya. But now I realized, hawak pa rin nila ako. Pinagbabantaan nila akong ipakukulong kung magsasabi ako ng totoo sa korte. Hindi ko na kailangang marinig ang kanyang mga rason. Sa aking isipan, binura ko na ang pangalan ni Marisol sa listahan ng aking mga mahal sa buhay. Inilipat ko siya sa listahan ng mga assets na maaari ko pang gamitin, ngunit hindi kailanman muling pagkatiwalaan. Kumusta ang bata, nanganak na ba siya? Ang tanging itinanong ko, isang tanong na nagpatahimik sa kanya. Bago pa man siya makasagot, isang lalaking nakabarong ang pumasok sa silid. Hindi siya doktor, siya ay isang court process server. May inabot siyang puting sobre sa akin, ang kanyang mukha ay formal at walang pakialam. "Mrs. Sabina Valderrama, ito ay isang temporary restraining order mula sa korte," anunsyo niya. "Dahil sa inyong unsettled mental condition at mga alegasyon ng adultery
ang inyong karapatang makita ang inyong anak ay pansamantalang sinususpinde. Ipinagbabawal din kayong lumapit sa loob ng 300 metro sa nursery wing ng ospital na ito. Ang sobre ay bumagsak sa aking dibdib, tila isang mabigat na bato na nagnanais na durugin ang aking puso. Ngunit sa halip na madurog na ramdaman ko, ang pagtigas ng aking kalooban. Ang bawat pangaapi nila ay nagsisilbing gasolina sa apoy na dahan-dahang nagliliyab sa aking kaluluwa. Narinig ko ang muling pagsipsip ng makina sa hangin. Ang tunog na dati ay nakakarindi, ngunit ngayon ay tila isang kumpas ng martsa patungo sa digmaan. Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsuko. Para sa isang katulad kong sanay maghimay ng mga numero, ang katahimikan ay ang perpektong pagkakataon upang makinig sa mga hiningang nagtatago ng lihim. Hinayaan ko ang aking sarili na magmukhang lantang bulaklak sa paningin ng mga gwardyang nakabantay sa labas ng aking silid. Hindi ako kumakain nang maayos nakatitig lamang ako sa kisame, nang walang kukurap-kurap at hinayaan kong maging buhaghag ang aking buhok. Sa madaling salita, ibinigay ko sa kanila ang imahe ng isang talunang asawa na nawalan na ng katinuan. Ngunit sa likod ng aking mga saradong mata, ang aking isipan ay tila isang supercomputer na walang tigil sa pagproseso ng mga datos. Nang pumasok si Aling Nena, ang matandang janitress na laging naglilinis ng aking banyo, naramdaman ko ang aking pagkakataon. Alam ko ang kanyang kwento, isa siya sa mga empleyadong ilang buwan nang hindi nakakatanggap ng overtime pay dahil sa budget cuts ng mga Valderrama. Aling Nena, bulong ko habang nagpapanggap na inaayos ang aking kumot. Kailangan ko ng tulong mo. Isang tawag lang at sisiguraduhin kong matatanggap mo ang lahat ng sahod na ipinagkait nila sa iyo. Sa takot at pangangailangan, iniabot niya sa akin ang kanyang lumang cellphone sa loob ng isang basahan. Mabilis ang aking naging pagkilos. Sa ilalim ng makapal na kumot, ang aking mga daliri ay tila sumasayaw sa screen. Hindi alam ni Marisol na ang lahat ng ebidensyang ibinigay niya kay Isidora ay mga kopya lamang. Ang tunay na master file ay nakatago sa isang encrypted cloud server na tanging ang fingerprint at retina scan ko lamang ang makakapagbukas. Ang aking mga mata ay nagningning nang makita ko ang money trail. Ang pondong nalikom mula sa gala sa Makati ay hindi napunta sa mga biktima ng Bao Hanjadin. Sa halip, dumaan ito sa isang shell company sa Cebu bago tuluyang pumasok sa isang offshore account sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalang R.V. Ramiro Valderrama. Napakatalino ngunit napakapabaya. Kinagabihan, sa tulong muli ni Aling Nena, nagawa kong makapuslit palabas ng aking silid gamit ang suot na scrub suit ng isang nurse. Ang bawat hakbang ko sa madilim na hallway ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang amoy ng antiseptic at natutunaw na kandila ang sumalubong sa akin nang makapasok ako sa maliit na chapel ng ospital. Doon sa pinakahuling hilera ng mga bangko, nakaupo ang isang babaeng nakayuko. Si Leonora Aguirre, ang embryologist na dati ay tapat na aso ni Celestina. Akala ko ay hindi ka darating. Simula ko, ang boses ko ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Itinaas ni Leonora ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng puyat at takot. Hindi ko na kayang sikmurain ang ginagawa nila sa Bina. Hindi lang pera ang ninanakaw nila. Ang mga embryo na akala ng mga magulang ay sa kanila ay ipinagpapalit namin sa mga mas dekalidad na semilya mula sa black market kapag nakikita naming mahina ang biological samples ng mga kliyente. Ginagawa nila ito para tumaas ang success rate ng hospital at makaakit ng mas maraming mayayaman. Naramdaman ko ang kilabot sa aking buong katawan. At ang anak ko, kanino siyang si Emilia Leonora. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot niya sa akin ang isang maliit na logbook na may mga sulat kamay. Hindi lang basta donor ang ginamit sa iyo, Sabina. Ang sample na itinuro ni Doña Isidora ay may code name na Genesis. Ito ay pagmamay-ari ng isang taong matagal na nilang itinatago. Hindi ko pa tuluyang nabubuklat ang pahina nang makarinig ako ng mabibigat na yabag ng sapatos mula sa labas ng chapel. Ang tunog ng pinto na marahas na bumalandra sa pader ay tila isang kulog sa gitna ng gabing payapa. Isang mahabang anino ang gumapang sa sahig ng chapel patungo sa aming kinalalagyan. Ang kislap ng mga chandelier sa altar ay tumama sa pamilyar na mukha na puno ng puot at paghihinala. Sabina. Ang boses ni Ramiro ay umalingaw-ngaw, puno ng mapanganib na awtoridad.
Anong ginagawa ng isang baliw sa loob ng bahay ng Diyos? At sino ang kausap mo? Ramdam ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit hindi ko hinayaang makita niya ang aking takot. Dahan-dahan kong isinilid ang logbook sa loob ng aking damit, ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nanatili akong nakatayo, hindi gumagalaw, habang ang anino ni Ramiro ay unti-unting lumalamon sa liwanag ng mga kandila sa altar. Sa bawat yabag ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig, tila may kung anong mabigat na selyo na tumatatak sa aking dibdib. Ngunit sa halip na manginig, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking mga ugat, ang lamig ng isang taong wala nang balak pang magmakaawa. Naghahanap lang ako ng kapayapaan, Ramiro, ang aking tugon. Ang boses ko ay banayad, walang bahid ng takot, tila ba nakikipag-usap lamang ako tungkol sa panahon. Hindi ba't sabi ni Doña Isidora, hindi matatag ang isip ko? Saan pa ba dapat pumunta ang isang tulad ko kundi sa harap ng Diyos? Tumingin si Ramiro kay Leonora, na ngayon ay nanginginig na parang kawayan sa gitna ng bagyo. At ikaw, Leonora, ano ang ginagawa ng isang embryologist sa oras na ito kasama ang asawa ko? May binabalak ba kayong hindi ko magugustuhan? Wala po, Sir Ramiro. Humihingi lang po ng dasal si Ma'am Sabina. Nauutal na sagot ni Leonora bago mabilis na tumalilis palabas. Iniwan akong mag-isa sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng aking asawa. Hinablot ni Ramiro ang aking braso, ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat. Huwag mo akong gaguhin, Sabina. Alam ko ang bawat galaw mo. Akala mo ba makakatakas ka sa kahihiyang idinulot mo sa pamilya ko? Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mo kung nasaan ka na ngayon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at itinapat sa aking mukha. Ang asul na liwanag ng screen ay tila nanunuya sa akin. Nakita ko ang mga video na kumakalat sa social media, mga clip na sadyang pinagtagpi-tagpi ni Aling Puring Manalastas. Doon lumalabas na ako ay isang asawang palaging wala sa bahay, isang babaeng lihim na nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki sa mga motel, at isang ina na walang pakialam sa dinadala. Ang uwing mga komento ay kasing bagsik ng mga latay gold digger. Walang hiyang ina, demonyong asawa, buong Pilipinas ay sinusuka ka na, Sabina. Bulong ni Ramiro, ang kanyang hininga ay amoy alak at tagumpay. Wala kang kakampi, wala kang kredibilidad. Kahit magsisigaw ka pa ng katotohanan, ikaw ay isa na lamang basura sa paningin nila. Binitawan niya ako ng marahas at iniwan akong mag-isa sa dilim ng chapel. Ngunit hindi niya alam, ang bawat salitang binitawan niya ay hindi nagpabagsak sa akin. Sa halip, ito ang nagbigay sa akin ng kumpirmasyon na kailangan ko, natatakot sila. Kinabukasan, sa loob ng aking silid sa ospital, isang babaeng may maikling buhok at nakasuot ng dekalidad na blazer ang pumasok. Si Attorney Esperanza Villacorta. Hindi siya ngumiti. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa aking mesa at tinitigan ako ng diretso sa mata. I don't care if you're a perfect wife, sabina't simula ni Esperanza sa kanyang matikas na Taglish. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. They are attacking your character because they cannot defend their medical practices. Ang plano natin, we will not play their game of hiya. Hayaan mo silang sabihing taksil ka. Hayaan mo silang sabihing baliw ka. Habang abala silang sirain ang puri mo, sisirain natin ang pundasyon ng Valderrama Medical Group. Inilahad ko sa kanya ang mga screenshot ng forensic audit na nakuha ko mula sa cloud server. Attorney, nahanap ko ang listahan ng mga ghost patients. Libo-libong pangalan ng mga taong pumanaw na o hindi naman talaga nagpagamot, ngunit ginagamit nila upang kumuha ng pondo mula sa gobyerno at mga insurance companies. Ito ang perang ginagamit nila para sa kanilang marangyang gala. Kinuha ni Esperanza ang isang dyaryo na nasa ibabaw ng aking kama. Ang front page ay ang aking mukha na may headline na The Disgraced Heiress. Sa isang mabilis at dutkwat na pagkilos, pinunit ko ang pahinang iyon. Hindi ako nagalit. Sa halip, itinupi ko ito ng maayos at isiniksik sa loob ng aking sapatos upang magsilbing panapin sa aking talampakan. Gagamitin ko ang kanilang paninira upang mas tumibay ang bawat hakbang ko, sabi ko nang may malamig na ngiti. Ngunit ang aking panandaliang determinasyon ay nayanig nang pumasok ang isang nurse na may dalang isang anonymous na package. Mabilis itong binuksan ni Esperanza. Isang puting baby blanket ang nasa loob. Ngunit hindi ito malinis. May mga tuyong mantsa ng dugo na bumabalot sa tela, tila isang mapait na paalala ng nangyari sa hagdanan.
May kasama itong isang maliit na nota na nakasulat sa pulang tinta. Ang batang kinuha ay maaari ring mawala. Manahimik ka o maghahanda ka ng mas malaking kumot para sa iyong sariling libing. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa takot para sa aking sarili, kundi dahil sa kilabot na nararamdaman ko para sa aking anak. Ang digmaang ito ay hindi na lamang tungkol sa pera o dangal. Ito ay tungkol sa buhay na pilit nilang kinikitil bago pa man ito makasigaw. Tila isang katedral ng mga lihim, ang IVF laboratory ng mga Valderrama. Malamig payapa sa panlabas, ngunit nababalot ng masalimuot na kasalanan. Sa gitna ng madaling araw, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa loob ng silid ay ang asul na kislap mula sa mga computer monitor at ang mga indicator light ng mga cryogenic tanks kung saan nakalagak ang libu-libong pangarap ng mga pamilyang naghahangad ng anak. Kasama ko si Dr. Severino. Ang kanyang mukha ay seryoso, habang mabilis na tumitipa sa keyboard, ginagamit ang kanyang master access bilang inspector mula sa gobyerno. Hindi ko pinansin ang kirot sa aking tahe. Ang bawat hakbang ko ay itinutulak ng isang layuning mas malakas kaysa sa pisikal na panghihina. Narito na Sabina, bulong ni Severino. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang codename na Genesis. Hindi ito galing sa kahit anong legal na donor facility. Ayon sa system log, ang sample na ito ay kinuha mula sa isang research program para sa mga biktima ng kalamidad sa Leyte, 10 taon na ang nakalilipas. Ang donor ay isang guro na namatay sa baha, isang taong nag-alay ng kanyang biological sample para sa siyensya, hindi para ibenta ng mga Valderrama sa libo-libong piso. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang aking anak, ang sanggol na itinuring nilang bastardo, ay nagmula sa isang marangal na kaluluwa na sadyang ninakawan ng karapatan kahit sa kabilang buhay. Ang mga Valderrama ay hindi lamang mga manloloko. Sila ay mga buwayang kumakain ng dangal ng mga patay. Biglang bumukas ang pinto ng laboratorio. Ang liwanag mula sa hallway ay tumama sa amin at kasabay nito ang pagpasok ni Dr. Celestina Alonso. Suot niya ang kanyang puting gown, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa at ang kanyang mukha ay may bakas ng isang nakakatakot na ngiti. So the detective wife and the heroic uncle are finally here, mamano-manong sambit ni Celestina. Ang kanyang taglish ay puno ng pagyayabang, tila ba kontrolado niya ang bawat hininga sa loob ng silid na ito. You're playing God in a laboratory you don't even own, Sabina. Do you think a few digital logs will stand in court against the Valderrama name? Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Ang aking paghinga ay kalmado, ang bawat salita ko ay matalas at walang panginginig. Hindi kailangan ng pangalan ng tao para patunayan ang krimen, Celestina. Ang DNA ay hindi nagsisinungaling. At ang pagpasok mo rito ngayon ay patunay lamang na natatakot ka. Natatakot ka na kapag nalaman ng publiko na nagnanakaw kayo ng similya mula sa mga patay. Para itago ang pagkabaog ni Ramiro, hindi lang lisensya ang mawawala sa iyo. Mabubulok ka sa kulungan. Tumawa ng malakas si Celestina, isang tunog na tila mga bubog na nagkakalitukan sa sahig. Lisensya, kulungan. Look around you, Sabina. In this hospital, I am the law. Ang bawat nurse, bawat doktor, bawat security guard ay nasa payroll namin. Your words are just noise. Ngunit bago pa man siya makahakbang palapit, inilabas ko ang selyadong logbook na ibinigay ni Leonora bago siya tumakas. Ito ba ang noise na sinasabi mo? Ang sulat kamay mong pirma sa bawat embryo swap na naganap sa loob ng 5 taon. Ang bawat bayad na tinanggap mo mula sa mga kliyenteng hindi alam na hindi sa kanila ang batang iniuwi nila. Ang mukha ni Celestina ay biglang naging abo. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa logbook at sa aking mukha. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang unang bugso ng tagumpay, ang makita ang isang mapang-api na tuluyang nawala ng sasabihin. Gayunpaman, ang aming tagumpay ay panandalian lamang. Isang matinis at paulit-ulit na tunog ng alarm ang biglang umaling-aungaw sa buong gusali. Ang pulang liwanag ng emergency lights ay nagsimulang kumislap, tila isang babala mula sa impyerno. Anong nangyayari, ang sigaw ni Severino habang tinitingnan ang monitor. The fire suppression system in the record section, it's been triggered. Isang makapal na amoy ng usok ang nagsimulang gumapang sa ilalim ng pinto ng laboratorio, humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Ang amoy ng nasusunog na papel at plastic ay mabilis na kumalat, tila isang halimaw
na nagnanais na lamunin ang lahat ng katotohanang kasalukuyan naming hawak. Tumingin sa akin si Celestina, ang kanyang takot ay mabilis na napalitan ng isang baliw na kumpiyansa. Sabi ko sa iyo, Sabina, wala kang mapapatunayan. Kung kailangang sunugin ang ospital na ito para lang patahimikin ka, gagawin ni Doña Isidora. Ang makapal na usok ay dahan-dahang gumagapang sa kisame, tila isang itim na kumot na nagnanais na huthutin ang natitirang hininga sa loob ng pasilyo. Ang matinis na tunog ng fire alarm ay paulit-ulit na humahati sa katahimikan, isang babala na hindi lamang ang mga dokumento ang unti-unting nagiging abo, kundi pati na rin ang huling pag-asa ng mga biktima. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Marisol. Takbo-takbo siyang pumasok sa nasusunog na wing, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Wala sa kanya ang dating kumpiyansa ng isang taong akala ay nakagawa ng isang matalinong desisyon. Nang makita niya ako sa tapat ng laboratorio, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa aking laylayan. Sabina, tulungan mo ako, niloko nila ako. Ang kanyang boses ay isang gumaralgal na pagsamo. Sabi ni Doña Isidora, isasagawa na ang operasyon ng anak ko ngayong gabi. Pero nang dalhin ko ang bata sa surgical suite, iniwan lang kami sa hallway. Walang doktor, walang nurse. Sabi nila wala raw sa listahan ng anak ko. Pinatay na nila ang mga records. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Walang bakas ng awa sa aking mga mata, tanging ang malamig na katotohanan na matagal ko nang ibinabala sa kanya. Ang lason ay hindi nagpapagaling, Marisol. Ang mga Valderrama ay hindi nagbibigay ng biyaya. Sila ay nagpapautang ng kamatayan. At ngayon sinisingil ka na nila. Patawarin mo ako, Sabina, I'll do anything, just save my son. Hikbi niya, ang kanyang noo ay dumidikit na sa maduming sahig ng ospital. Huminga ako ng malalim, ang aking isip ay mabilis na bumuo ng isang estratehikong hakbang. Hindi ko siya tutulungan dahil sa awa, kundi dahil siya na lamang ang natitirang susi upang buksan ang pintuan ng impyerno para sa mga Valderrama. Severino, tawag ko sa aking tiyuhin na kasalukuyang sinusubukang isalba ang mga digital files. Gamitin mo ang iyong autoridad. Ipalipat ang anak ni Marisol sa Philippine General Hospital ngayon din. Sabihin mo na kailangan ng immediate intervention sa ilalim ng DOH mandate. Huwag mong hahayaang dumaan ang bata sa kahit anong pirma ng mga Valderrama. Tumingin ako kay Marisol. Ang aking boses ay naging kasing talim ng isang utos. Ililigtas ko ang anak mo, pero sa sandaling lumabas ang bata sa gusaling ito, ang buhay mo ay pagmamay-ari ko na. Patunayan mong karapat-dapat kang tawaging ina, Marisol. Ibigay mo sa akin ang lahat ng hindi mo ibinigay kay Isidora. Mabilis na dumukot si Marisol sa kanyang bulsa at iniabot sa akin ang isang maliit na digital recorder. Narito ang usapan namin ni Isidora sa loob ng kanyang opisina bago ko ibigay ang hard drive. Inamin niya na siya ang nag-utos kay Celestina na traruhin ang iyong embryo. Inamin niya na ang lahat ng ito ay para lamang sa legacy ng pamilya. Ito na ang unang domino. Ang tunog ng recorder sa aking kamay ay tila isang pintig ng katarungan sa gitna ng naglalagablab na sunog. Mabilis na kumilos si Severino upang asikasuhin ang paglilipat sa bata. Sa labas, ang liwanag ng mga bumbero ay tumatama sa mga bintana, tila mga asul at pulang kidlat na nagbabadya ng parating na bagyo. Inalalayan ko si Marisol palabas ng emergency exit palayo sa usok at lason ng Valderrama Medical Center. Dito tayo maghihiwalay, Marisol. Sabi ko nang makarating kami sa madilim na bahagi ng parking lot. Sumama ka sa ambulansya, huwag kang lilingon. At higit sa lahat, huwag kang magtitiwala sa kahit na kanino, kundi kay Severino. Pinanood ko ang pag-alis ng ambulansya, ang tunog ng sirena nito ay dahan-dahang naglalaho sa ingay ng lungsod. Ngunit nang tatalikod na ako upang bumalik sa loob, isang kislap ng bakal ang nahagip ng aking paningin mula sa anino ng mga nakaparadang sasakyan. Isang lalaking naka-hood ang mabilis na lumalapit sa direksyon kung saan kakadaan lang ni Marisol. Ang kislap ng isang patalim sa ilalim ng malamig na liwanag ng street lamp ay sapat na upang malaman ko na ang unang ganti ng mga Valderrama ay nagsimula na. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng mabilis na pagtakbo at ang marahas na pagkaladkad ng sapatos sa semento. Ang loob ng Makati Regional Trial Court ay tila isang arena kung saan ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang bawat bulong ng mga taong nakaupo sa gallery
ay tila mga kagat ng insekto sa aking balat, mga mapanghusgang tingin mula sa publiko at media, na naniniwalang ako ay isang taksil na asawa. Nakaupo ako sa tabi ni Attorney Esperanza. Suot ko ang isang simpleng gray na blazer, maayos ang aking buhok, at ang aking mga mata ay nakapako sa timer sa dingding ng korte. Sa kabilang panig nakaupo si Ramiro, nakasuot ng kanyang pinakamahal na barong. Ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pighati na sadyang ginawa para sa mga reporter sa labas. Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom, ang anunsyo ng court clerk. Ang tunog ng pag-urong ng mga silya sa sahig ay lumikha ng isang nakakarinding ingay bago muling namayani ang katahimikan. Unang sumalang sa witness stand si Dr. Celestina Alonzo. Ang kanyang boses ay malumanay, punong-puno ng pagkukunwari habang nakatingin sa hukom. Your Honor, bilang doktor ni Sabina, nasaksihan ko ang kanyang unti-unting pagkawala sa katinuan, simula ni Celestina. Noong gabi ng gala, hindi lang siya naging bayolente. Ang katotohanan ay siya mismo ang nagdala ng biological sample ng ibang lalaki sa aming klinika. She manipulated the IVF process because she wanted to secure the Valderrama wealth through a child that wasn't even Ramiro's. Kami ni Ramiro ay biktima lamang ng kanyang kasakiman. Narinig ko ang mahihina, ngunit matatalim na reaksyon mula sa mga tao sa likod ko. Sa paningin nila ako ang halimaw. Tumingin ako kay Ramiro. Sandali kaming nagtagpo ng mata at isang mabilis mapanuyang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya muling nagkunwaring nagpapahid ng luha. Hindi ako kumikibo. Inayos ko ang aking salamin, ang aking mga daliri ay hindi nanginginig. Pinag-aaralan ko ang bawat galaw ng mga labi ni Celestina. Alam ko ang bawat detalye ng kanyang pagsisinungaling. Ipinapakita rin ng aming DNA expert na nakuha sa ilalim ng legal na proseso na 0% ang probability na si Mr. Valderrama ang ama. Dagdag pa ni Celestina habang iniabot ang isang folder sa hukom. Sumunod na tinawag si Leonora Aguirre. Inasahan ko ang kanyang katatagan, ngunit nang maglakad siya patungo sa witness stand, nakita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan. Miss Aguirre, simula ni Esperanza. Maaari mo bang kumpirmahin ang mga nakatala sa logbook na ibinigay mo sa aking kliyente? Tumitig si Leonora sa gallery at doon ay nakita ko si Doña Isidora. Ang matanda ay nakaupo ng tuwid, ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang rosaryo, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang bala na nakatutok sa ulo ni Leonora. Nautal si Leonora. Hindi ko po matandaan ang tungkol sa logbook na yon. Baka po nagkamali lang ang interpretasyon ni Ma'am Sabina. Ang bulungan sa korte ay naging isang malakas na ingay. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Tinakot nila si Leonora. Isang malaking dagok ito sa aming depensa. Ngunit ang pinakamatinding atake ay nanggaling sa kampo ni Ramiro bago matapos ang session. Tumayo ang kanyang abogado, si Attorney Mercado, na may dalang isang USB drive. Your Honor, bago tayo mag-adjourn, nais naming ipakita ang isang video na magpapatunay na ang kaligtasan ng sanggol ay nanganganib sa piling ng kanyang ina, anunsyo ni Mercado. Nagdilim ang mga ilaw sa korte at isang video ang lumitaw sa projector screen. Ang kuha ay mula sa isang security camera sa loob ng aming lumang penthouse. Nakita ang isang babaeng kamukhang kamukha ko, gulo-gulo ang buhok at may hawak na isang itim na baril. Ang babae sa video ay nagsisigaw, itinuturo ang baril sa isang nursery crib habang pilit na pinipigilan ng mga nurse. Huwag ninyong ilalapit sa akin ang batang iyan. Papatayin ko siya. Papatayin ko kayong lahat. Sigaw ng babae sa screen. Ang buong korte ay tila gumuho. Ang mga tao ay napasinghap sa kilabot. Ang hukom ay napailing habang nakatingin sa akin nang may matinding pagdududa. Hindi iyan si Sabina Van. Bulong ni Esperanza sa akin, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. It's a deepfake or a body double. But for now, the damage is done. Ang tunog ng martilyo ng hukom na humampas sa kahoy ay tila isang putok ng baril sa loob ng tahimik na silid. The court awards temporary sole custody to Mr. Ramiro Valderrama. Mrs. Sabina Valderrama is ordered to undergo immediate psychiatric evaluation. Session adjourned. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo ako ng dahan-dahan. Tumingin ako kay Ramiro na ngayon ay tila isang nagwaging hari.
Lumapit siya sa akin sapat na malapit upang marinig ko ang kanyang bulong. Sabi ko sa iyo, Sabina, dito sa bayang ito ang katotohanan ay kung ano ang binili ko. Isang video lang at naging mamamatay tao ka na sa mata ng lahat. Paano mo ngayon kukunin ang anak mo? Hindi ako sumagot. Tinalikuran ko siya habang nararamdaman ko ang kislap ng mga flash ng camera na tila sumusubok na bulagin ako. Ngunit sa ilalim ng aking blazer nararamdaman ko ang bigat ng recorder na ibinigay ni Marisol. Ang laban ay hindi pa tapos, kasi simula pa lang ng aking pagganti. Sa loob ng isang maliit at madilim na conference room sa likod ng courtroom, ang tunog ng aircon ay tila isang mahinang ugong na lalong nagpabigat sa tensyon sa pagitan naming dalawa. Nakasandal ako sa pintuan, tinitingnan si Leonora na kasalukuyang nakayuko at nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang pagtataksil sa witness stand ay isang sugat na malalim, ngunit alam kong hindi ito galing sa masamang intensyon, kundi sa isang takot na mas malaki pa sa kanyang buhay. Look at me, Leonora, Papa. Ang simula ko. Ang boses ko ay hindi galit. Ito ay kasing lamig ng bakal dumidirekta sa kanyang kaluluwa. Alam kong binantaan ka ni Doña Isidora. Alam kong hawak nila ang buhay mo. Pero alam mo ba kung bakit ka talaga nila piniling itago sa laboratorio sa loob ng maraming taon? Hindi siya sumagot, ngunit ang kanyang pag-iyak ay bahagyang tumigil. Dahil ikaw ang buhay na patunay ng pinakamalaking kasalanan ni Isidora, pagpapatuloy ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hinalughog ko ang mga lumang records ng Valderrama Medical Group bago pa man ako ikulong sa ospital. Leonora Aguirre, o mas tamang tawaging Leonora Valderrama. Ikaw ang anak ni Isidora sa labas, ang bunga ng relasyon niya sa isang doktor na pinatay niya sa pamamagitan ng paninira bago ka pa man ipanganak. Ang mukha ni Leonora ay biglang naging abo. Itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkagulat at kilabot. Paano mo nalaman? Forensic auditor ako, Leonora. Sinusundan ko ang mga bakas na akala ng iba ay nabura na ng panahon. Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang balikat. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang yakap ng pakikiramay, kundi isang yakap ng isang alyansa. Pinatay ni Isidora ang tatay mo. Ginamit niya ang mga research nito upang itayo ang kanyang imperyo at ikaw ay itinago niya bilang isang empleyado upang masiguradong hindi ka kailanman hihingi ng mana. Ganyan ang pagmamahal ng isang Valderrama. Naramdaman ko ang pagtigas ng katawan ni Leonora. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang nagbabagang puot. Ang katotohanang ang taong kinatatakutan niya ay ang parehong taong pumatay sa kanyang pangarap at sa kanyang ama ay sapat na upang basagin ang kanyang katapatan. Anong kailangan kong gawin? Bulong niya, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng determinasyon. The double trap, sagot ko. Hahayaan nating isipin ni Ramiro na nanalo na siya sa custody battle. Hahayaan nating maging kampante sila ni Isidora. Habang abala silang ipagdiwang ang pagkatalo ko, ilalabas natin ang ebidensya ng money laundering na nakuha ni Severino mula sa database. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Severino. Ang kanyang mukha ay seryoso habang iniabot sa akin ang isang tablet. Nagawa ko na, Sabina. I linked the hospital's procurement records to Ramiro's personal accounts. Ang bawat sentimo na ninakaw nila mula sa mga ghost patients ay may digital signature niya. Good. Sabi ko habang tinitingnan ang mga numero. Leonora, kailangan mong bumalik sa witness stand. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo sasabihin ang tungkol sa bata. Ibulgar mo ang tungkol sa mga peking records na pinapipirmahan sa iyo ni Ramiro. At Severino, ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa freeze order ng kanilang mga bank accounts. Bumalik kami sa loob ng courtroom nang matapos ang recess. Nakita ko si Ramiro na kampanteng nakikipag-usap sa kanyang abogado, tila ba hawak na niya ang buong mundo. Si Doña Isidora naman ay nakatingin sa akin nang may mapanuyang ngiti, tila sinasabi na tapos na ang laro. Ngunit nang muling tumayo si Leonora sa witness stand, ang kanyang postura ay hindi na katulad ng kanina. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay hindi na umiiwas. Bago pa man makapagsalita ang judge, narinig ang tunog ng sabay-sabay na pag-vibrate ng mga cellphone ng mga abogado at ni Ramiro. Isang mabilis na pagbabago ang naganap sa mukha ng aking asawa. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang napalitan ng isang matinding kalituhan at takot.
Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong ito ako ang ngumiti isang malamig at matamis na ngiti ng isang taong alam na ang susunod na mangyayari. Isang mensahe ang natanggap ni Ramiro mula sa kanyang Head of Finance, freeze accounts, audit in progress by the Anti-Money Laundering Council, all corporate assets are temporarily inaccessible. Ang tunog ng pagbagsak ng cellphone ni Ramiro sa sahig ay tila isang kumpas na hudyat ng pagbagsak ng kanyang imperyo. Ang lamig ng aircon sa loob ng courtroom ay tila lalong tumindi, tila nagbabadyang mamatay ang lahat ng apoy na itinayo ng mga Valderrama sa loob ng maraming taon. Ang atmosfera sa loob ng korte ay biglang nagbago mula sa isang formal na pagtitipon patungo sa isang bitayan para sa mga mayayaman. Ang bawat bulong ng mga tao ay tila mga huni ng mga buwayang nagugutom sa katarungan. Nakita ko ang butil-butil na pawis na namumuo sa noo ni Ramiro sa kabila ng lakas ng aircon sa loob ng silid. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang kastilyong buhangin na dahan-dahang tinatangay ng alon ng katotohanan. Muling tumayo si Attorney Esperanza, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad na tila isang trumpeta ng katapusan. Your Honor, bago tayo magpatuloy sa testimonya ni Ms. Aguirre, nais naming ipakita ang isang ebidensya na sadyang itinago ng kampo ni Mr. Valderrama. Isang video na nakuha mula sa isang hidden server sa loob mismo ng opisina ng CEO ng Valderrama Medical Group. Nagdilim ang mga ilaw ngunit sa pagkakataong ito hindi isang peking kuha ang lumitaw. Ang screen ay nagpakita ng isang malinaw na video ni Ramiro at Doktora Celestina sa loob ng isang pribadong silid. Malinaw ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi. Siguraduhin mong ang DNA result ay magpapakitang hindi sa akin ang bata Celestina, ang boses ni Ramiro sa video puno ng pagyayabang at kawalang hiyaan. Kapag nagmukhang taksil si Sabina, kukunin ko ang lahat ng siofan niya sa kumpanya. At ang bata gagamitin natin siya bilang mukha ng ating bagong marketing campaign para sa paternity services. Walang makakaalam na ako ang baog. Tumawa si Celestina sa video, isang tawang tila isang lason na kumakalat sa buong courtroom. Don't worry, Ramiro. I've already swapped the samples. Sabina will look like a whore in front of the whole country. Ang buong korte ay tila sumabog sa galit. Ang mga reporter ay mabilis na nag-post sa kanilang mga social media pages. Ang live stream na kanina ay punong-puno ng pangungutya sa akin ay biglang naging kampanya para sa pagbagsak ni Ramiro. Ang hashtag na hashtag Justice for Sabina ay nagsimulang mag-trend sa loob lamang ng ilang minuto. I object, Your Honor, that video is tampered. It's a fabrication, sigaw ni Attorney Mercado, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak sa gitna ng bagyo. Silence, ang hudyat ng hukom. Ang tunog ng paghampas ng kanyang gavel ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Bumukas ang pinto ng korte at pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBRI. Ang kanilang mga yabag sa sahig ay formal at tutkwat. Lumapit sila sa kinalalagyan ni Ramiro at Celestina. Dr. Celestina Alonzo, you are under arrest for multiple counts of medical fraud, falsification of documents, and conspiracy. Anunsyo ng opisyal. Mr. Ramiro Valderrama, you are also being invited for questioning regarding money laundering and attempted extortion. Napanood ko ang pagkabit ng mga posas sa mga pulso ni Celestina. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagyayabang ay napalitan ng isang matinding takot at kahihiyan. Si Ramiro ay pilit na kumakawala, ang kanyang barong ay gulo-gulo na at ang kanyang dangal ay tuluyan ng nadumihan sa harap ng mga kamera. Habang inilalabas sila sa korte, tumayo ako at naglakad patungo sa hallway. Doon nagpang-abot kami ni Ramiro. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng puot, tila isang hayop na nasugatan at wala nang matatakbuhan. Akala mo ba nanalo ka na, Sabina? Bulong niya, ang kanyang boses ay gumaralgal sa galit. I am a Valderrama. I will buy my way out of this. Tumitig ako sa kanya ng diretso. Ang aking mukha ay nanatiling deadly calm. Inilabas ko ang aking forensic license mula sa aking bulsa at marahan itong idinampi sa kanyang pisngi, tila isang mahinang sampal na mas masakit pa sa pisikal na latay. Hindi mo lang nawala ang anak mo, Ramiro. Sabi ko sa kanya, ang boses ko ay malamig at puno ng malkas na awtoridad. Nawala mo ang bawat sentimong ninakaw mo at ang pangalang Valderrama. Simula ngayong araw ito ay magiging kasing kahulugan ng isang kriminal. Enjoy the cold floor of the cell, my dear husband.
Tinalikuran ko siya habang nararamdaman ko ang matamis na pakiramdam ng tagumpay. Ang bawat hakbang ko sa hallway ay tila isang paglaya mula sa isang mahabang bangungot. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa labas ng gusali ng korte. Ang tunog ng mga basag na salamin at ang hiyawan ng mga tao sa labas ay tila isang babala na ang mga Valderrama ay hindi pa tapos. Ang usok mula sa labas ay nagsimulang pumasok sa loob ng building at ang mga sirena ng pulis ay lalong lumakas. Ang dagundong ng pagsabog sa labas ng korte ay tila isang huling hininga ng isang naghihingalong halimaw. Ang pagyanig ng lupa ay naramdaman hanggang sa ilalim ng aking mga paa na sinundan ng tunog ng libu-libong piraso ng salamin na sabay-sabay na nagbagsakan sa semento, tila mga kristal na ulan na nagbabadya ng kamatayan. Sa gitna ng usok at hiyawan ng mga tao, nanatili akong nakatayo ng matuwid. Ang takot ay isang luho na matagal ko nang kinalimutan. Ang pagsabog ay isang desperadong tangka, isang diversyon, upang itakas si Ramiro o sadyang patahimikin ang lahat. Ngunit huli na sila. Ang katotohanan ay wala na sa loob ng 4 na sulok ng korteng ito. Ang katotohanan ay kasalukuyan ng lumalamon sa bawat sulok ng internet at telebisyon. Sabi na kailangan nating umalis dito now, sigaw ni Attorney Esperanza habang hinihila ang aking braso. Hindi pa tapos, Esperanza? Ang malamig kong sagot habang tinitingnan ang usok sa labas. Ang ulo ng ahas ay wala rito. Naroon siya sa kanyang palasyo naghihintay na malunod sa sarili niyang lason. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kasama ang mga tauhan ng NBI at si Dr. Severino, mabilis kaming nagtungo sa Valderrama Mansion sa Forbes Park. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa kalsada ay tila isang kumpas ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Nang marating namin ang dambuhalang gate ng mansyon, hindi na kami naghintay ng pahintulot. Ang tunog ng marahas na pagtulak sa bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa buong subdibisyon. Pumasok kami sa loob ng mansyon na tila mga anghel ng kamatayan na handang maningil ng utang. Ang mga loob ng mansion ay balot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na nakakabingi at puno ng kilabot. Sa gitna ng malawak na sala sa ilalim ng dambuhalang chandelier na tila mga talim na nakasabit sa kisame, nakaupo si Doña Isidora Valderrama. Suot niya ang kanyang pinakamahal na itim na bestida. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang gintong rosaryo at ang kanyang mga mata ay nakapikit tila nagdarasal sa isang Diyos na matagal na siyang tinalikuran. Masyado kang maingay, Sabina. Simula ni Isidora nang hindi man lang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may dalang bigat ng isang sumpa. Ang isang mabuting asawa ay marunong maghintay sa dilim. Ang isang mabuting asawa ay hindi sinusunog ang sariling tahanan. Ang tahanang ito ay matagal ng sunog, Isidora. Ang aking tugon habang naglalakad palapit sa kanya. Ang bawat poste ng mansion na ito ay pinatayo mula sa dugo at luha ng mga pamilyang ninakawan ninyo ng pagkakataong magkaroon ng anak. Ang bawat gamit dito ay binili mula sa perang dapat ay pambili ng gamot ng mga mahihirap. Dumating ang mga pulis at nagsimulang halughugin ang bawat sulok ng mansyon. Hindi nagtagal narinig ang isang malakas na tunog ng pagbuwal ng isang pader sa likod ng library. Isang lihim na silid ang nabuksan, isang silid na hindi nakatala sa kahit anong blueprint ng bahay. Ma'am, narito po, sigaw ng isang opisyal. Pumasok ako sa loob at doon ay tumambad ang tunay na mukha ng kanilang kasalanan. Libo-libong kahon ng mga smuggled na gamot, mga expired na bakuna na nire-relabel upang muling ibenta, at ang pinakamatindi sa lahat, isang vault na naglalaman ng mga original na logbook ng lahat ng embryo swap na naganap sa huling 2 dekada. Ito ang kanilang insurance, ang kanilang paraan upang hawakan sa leeg ang pinakamakapangyarihang mga pamilya sa bansa na naging kliyente nila. Lumapit sa akin si Isidora, ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng kabanalan. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa pamilya. Para kay Ramiro upang hindi maputol ang ating linya. You're just a commoner, Sabina. Wala kang alam sa bigat ng korona ng mga Valderrama. Ang korona ninyo ay gawa sa kalawang Isidora. Sabi ko nang may malkas na pangungutya. At ngayon ito ang magsisilbing posas mo. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa ng mga pulis. Ang tunog ng paglock ng bakal sa mga pulso ni Isidora
ay tila isang matamis na himig sa aking pandinig. Ang matanda na dati ay kinatatakutan ng lahat ay mukhang isang kawawang nilalang na pilit na kinakaladkad palabas ng kanyang sariling kaharian. Bago siya tuluyang mailabas, lumapit ako sa dambuhalang portrait niya na nakasabit sa gitna ng sala, isang painting na nagpapakita sa kanya bilang isang ina ng kagalingan. Hinawakan ko ang dulo ng frame at sa isang malakas na paghila, hinayaan ko itong bumagsak sa sahig ng pabaliktad. Ang tunog ng pagbasag ng salamin ng portrait ay tila pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng medisina. Severino, nasaan ang anak ko? Ang tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nayanig sa unang pagkakataon. Ang tagumpay ay walang saysay kung wala ang aking sanggol. Narito siya, Sabina, sagot ni Severino mula sa itaas na palapag. Mabilis akong tumakbo paakyat sa master bedroom. Doon sa gitna ng malawak na kama nakalatag ang aking anak. Ang bata ay napapalibutan ng mga mamahaling tela, ngunit ang kanyang mukha ay maputla. Ang katahimikan ng sanggol ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Bakit hindi siya umiiyak? Bulong ko habang dahan-dahang kinukuha ang bata mula sa higaan. Naramdaman ko ang lamig ng kanyang balat. Ang aking mundo ay tila tumigil. Ang lahat ng galit, ang lahat ng paghihiganti, at ang lahat ng tagumpay ay naglaho nang makita ko ang aking anak na tila hindi humihinga. Niyakap ko siya ng mahigpit, ang aking mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang maliliit na pisngi. Gising, Salvador! Gising, anak ko! Pagsamo ko, ang aking boses ay punong-puno ng pighati na matagal kong ikinulong. Isang mahabang segundo ang lumipas na tila isang kawalang hanggan, at pagkatapos naramdaman ko ang isang maliit na paggalaw. Isang mahinang ubo na sinundan ng isang malakas at matining na iyak na pumuno sa buong mansyon. Ang tunog ng kanyang iyak ay tila isang awit ng muling pagsilang. Ang tibok ng kanyang puso ay muling sumabay sa bilis ng tibok ng aking puso. Inangat ko ang aking anak at hinarap ang bintana kung saan tanaw ang unti-unting paglalaho ng usok sa langit ng Makati. Hawak ko na ang bukas. Hawak ko na ang katotohanan. Ang marangyang bulwagan ng dating Valderrama Hotel, ang mismong lugar kung saan ako hinaladkad sa kahihiyan, ilang buwan na ang nakalilipas, ay muling nababalot ng liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang mga dambuhalang logo ng pamilya Valderrama. Sa halip, isang simpleng ngunit matikas na karatula ang nakasabit sa entablado Ina at Anak Foundation. Ang amoy ng mamahaling pabango ng mga elitista ay napalitan ng samyo ng mga sariwang puting rosas, ang simbolo ng isang bagong simula na hindi nakabatay sa kasinungalingan. Nakatayo ako sa likod ng entablado, suot ang isang itim na pantsuit na kasing talas ng aking isipan. Pinagmamasdan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng takot o ang pamumutla ng isang babaeng galing sa bingit ng kamatayan. Ang tanging makikita sa aking mga mata ay ang malamig at matatag na determinasyon ng isang babaeng muling binuo ang sarili mula sa mga abo ng pagkakanulo. Ma'am Sabina, handa na po ang lahat, ang boses ni Marisol mula sa aking likuran. Humarap ako sa kanya. Si Marisol ay hindi nasuot ang mga mamahaling hiyas na ibinigay sa kanya ni Isidora. Nakasuot siya ng uniforme ng foundation. Ang kanyang mukha ay payak, ngunit may bakas ng tunay na kapayapaan. Ang kanyang anak ay ligtas na at kasalukuyang nagpapagaling, isang himalang hindi galing sa mga Valderrama, kundi sa katarungang aming ipinaglaban. Sabina, simula ni Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Hindi sapat ang salitang patawad para sa lahat ng ginawa ko. Handa akong tanggapin ang anumang hatol ng korte sa aking pakikipagsabuatan noon. Pero salamat. Salamat dahil hindi mo pinabayaan ang anak ko sa kabila ng lahat. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang aking puso ay hindi na punong-puno ng galit, ngunit hindi rin ito bulag sa katotohanan. Ang pagpatawad ay hindi isang emosyon, Marisol. Ito ay isang proseso. Iniligtas ko ang anak mo dahil hindi siya dapat magbayad sa mga kasalanan ng matatanda. Ngunit ang tiwala iyon ay kailangan mong itayo muli, brick by brick, sa pamamagitan ng tapat na pagsisilbi sa mga kababaihang tulad ko na biktima ng manipulasyon. You have a long way to go, but at least you are starting on the right path. Isang mahinang tango ang isinagot niya bago siya lumabas upang asikasuhin ang mga panauhin. Sumunod na pumasok si Leonora Aguirre. May dala siyang isang maliit na maleta.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong natuklasang kalayaan. Aalis na ako, Sabina, sabi ni Leonora. Pupunta ako sa Leyte. Gusto kong hanapin ang pamilya ng guro na naging donor ng Genesis. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila sa ngalan ng laboratorio at ibigay sa kanila ang bahagi ng aking nakuha mula sa settlement. I want to build a life that is not an experiment of my mother. Ngumiti ako sa kanya, isang tunay na ngiti ng pakikipagkapwa-tao. I'm proud of you, Leonora. You are no longer a secret. You are a survivor. Gamitin mo ang talino mo para sa kabutihan. Nang tawagin ang aking pangalan, naglakad ako patungo sa entablado. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay pumuno sa bulwagan, tila isang bagyong nagnanais na lipulin ang bawat alaala ng aking kahihiyan noon. Tumingin ako sa mga camera, ang parehong mga camera na nag-broadcast ng aking pagbagsak. Sabi nila ang isang ina ay gagawin ng lahat upang manatili sa tabi ng kanyang asawa para sa kapakanan ng bata. Simula ko ang aking boses ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad sa buong hotel. Ngunit ang katotohanan ay mas matindi. Ang isang ina ay handang sunugin ang isang buong imperyo upang masiguradong ang kanyang anak ay lalaki sa isang mundong may katotohanan. Ang Ina at Anak Foundation ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang babala sa lahat ng nagnanais na gamitin ang kababaihan bilang mga kagamitan sa kanilang mga ambisyon. Hindi na kami mananahimik. Sa gitna ng aking talumpati na hagip ng aking paningin, si Dr. Severino sa gilid karga ang aking anak na si Salvador. Ang bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay katatapos lamang gibain ang pader ng isang dambuhalang lason. Nang matapos ang programa, isang staff ang lumapit sa akin at iniabot ang isang kulay abo na sobre. Ma'am, may nagpadala po nito. Hindi po nag-iwan ng pangalan. Binuksan ko ang sobre sa loob ng aking sasakyan habang pauwi. Isang simpleng business card ang nasa loob, ngunit ang pangalang nakasulat doon ay nagpatigil sa aking paghinga. Ito ay ang pangalan ng isang international na auditing firm na humahawak sa pinakamalalaking korporasyon sa Asia. Sa likod ng card may nakasulat na mensahe sa maayos na Tagalog, "Looking forward to working with the new Auditor General. The Valderramas were just the tip of the iceberg, Sabina. See you in the next investigation." Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang digmaan para sa aking anak ay tapos na, ngunit ang aking misyon bilang isang tagapagtanggol ng katotohanan ay kasisimula pa lamang. Tiningnan ko ang natutulog na si Salvador sa aking tabi. Hindi mo na kailangang matakot sa dilim, anak. Dahil ang nanay mo na ang magsisilbing liwanag na susunog sa bawat anino ng kasinungalingan. Pinaandar ko ang sasakyan habang ang tanawin ng Manila Bay sa aking gilid ay dahan-dahang binalot ng ginto ng papalubog na araw. Isang kabanata ang natapos, ngunit ang alamat ng tila bakal na ina ay kasalukuyan pa lamang isinusulat sa mga pahina ng kasaysayan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng putik at dugo sa aking nakaraan. Nakaupo ako sa balkonahe ng aking bagong tahanan, malayo sa ingay at polusyon ng Makati. Ang tanging naririnig ko ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang masiglang tawa ng aking anak na si Salvador habang hinahabol ang mga ibon sa damuhan kasama si Dr. Severino. Binuksan ko ang tablet na nasa aking harapan at binasa ang huling ulat mula kay Attorney Esperanza. Si Ramiro Valderrama ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa loob ng New Bilibid Prison. Balita ko ay nawala na sa kanya ang lahat ng kanyang karangyaan. Ang tilyonaryong dati ay kinatatakutan ay isa na lamang bilanggo na pinagtutulungan ng mga kapwa niya preso dahil sa kanyang mga atraso. Si Doktora Celestina naman ay tuluyan ng nabawi ang lisensya at kasalukuyang nakakulong sa isang women's correctional facility, isang malayo at madilim na tadhana mula sa dati niyang marangyang klinika. At si Doña Isidora, ang balita, ay dinala siya sa isang medical ward sa ilalim ng kustodya ng gobyerno. Ang kanyang isipan ay dahan-dahan ng nilalamon ng limot. Sa kanyang pagtanda, ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng mga lihim na pilit niyang itinago, mga alaala ng isang imperyong wala nang nakakaalala. Hininga ako ng malalim, hinahayaan ang sariwang hangin na punuin ang aking dibdib. Ang tanong ng marami, napatawad ko na ba sila? Ang sagot ay hindi kasing simple ng isang o hindi. Hindi ako naniwala sa toxic forgiveness, ang pagpapatawad na nagbubura sa pananagutan.
Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag noon, ngunit ang katarungang aking ipinaglaban ay ang aking paraan ng pagbibigay ng kapayapaan sa aking kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sila sa aking buhay. Ito ay ang desisyon na huwag nang hayaan ang kanilang lason na diktahan ng aking bukas. Bumisita ako sa puntod ng aking ina bago ang araw na ito. Inilapag ko ang mga paborito niyang bulaklak at kinausap siya sa aking isipan. Ipinangako ko sa kanya na ang apelidong De Vera ay hindi na kailanman muling yuyuko sa sinumang mapang-api. Ipinakita ko sa kanya ang apo niya, isang batang nabuo sa gitna ng krimen ngunit pinalaki sa ilalim ng pagmamahal at katotohanan. Sa loob ng nakalipas na taon, nahanap ko ang tunay na kapayapaan sa gitna ng trabaho. Bilang Auditor General ng aking sariling forensic firm, hindi na ako basta lamang naghahanap ng mga nawawalang pera. Naghahanap ako ng katarungan para sa mga taong walang boses. Ang bawat spreadsheet at bawat audit report na aking ginagawa ay isang sandata laban sa mga mapagsamantala. Tumingin ako kay Salvador na ngayon ay tumatakbo patungo sa akin, ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng mga talulot ng bulaklak. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo, nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ang tibok ng buhay na pilit na kinutya, ngunit nagawang magtagumpay. Ang aral na nais kong iwan sa lahat ng mga ina at kababaihang nakikinig. Huwag kayong matakot na gibain ang mga pader ng inyong mga kulungan, kahit pa ito ay yari sa ginto at tanso. Ang inyong halaga ay hindi sinusukat sa inyong pagsasakripisyo para sa mga taong hindi kayo iginagalang. Ang inyong tunay na lakas ay nasa inyong kakayahang tumayo sa gitna ng bagyo, yakapin ang inyong katotohanan at itayo ang inyong sariling kaharian mula sa mga guho ng inyong nakaraan. Sa huli, ang katotohanan ay hindi lamang nagpapalaya. Ito ay nagbibigay ng kapangyarihan. At ako, si Sabina De Vera, ay hindi na lamang isang biktima. Ako ang arkitekto ng aking sariling kaligayahan. Pumikit ako habang dinarama ang init ng araw, alam na ang gabi ng mga Valderrama ay tuluyan ng natapos at ang aking umaga ay kasalukuyan pa lamang nagsisimula.